Ako ang bigla na lang nawala. Ginoo Sterling, Leo Sterling. 100 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Sterling ay sinumpa. Tuwing hating gabi, bawat lalaking nasa hustong gulang ay nagiging Maine Coon. Mahal, umuwi ka sa akin ngayong gabi. Mula ngayon, magkakaroon ka ng tahanan. Aw, Babae, binabalaan kita. Alisin mo yung kamay mo. Akin yan. ay. Munting-kuting ka pala. Ang cute. Masamang babae. Papatayin kita. Baby, magpapalit ako ng damit. Hintayin mo ako. Hindi. Kailangan ko nang umalis. Kahit ano, aalis ako ngayon. Dinala ko ang pusa mo. Mataba. Hindi ba sinabi kong maghintay ka sa labas? Bakit ka na naman tumatakbo? Mataba? Ako ay isang maharlika, marangal na Maine Coon. Paanong binigyan mo ako ng ganyang pangit na pangalan? Tinawag mo ako ng ganito kahuli. Huwag mong sabihin, para lang ipakita sa akin, itong ligaw na pusa. Hindi naman. Gusto ko sanang tulungan mo akong pumili kung ano ang isusuot ko bukas. Ang bagong CEO ng Grupo Sterling, si Leo Sterling, magsisimula bukas, kaya todo bigay ka sa suot mo, di ba? Anong para sa akin? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Darating si Ginoo Sterling. Lahat ng babae sa kumpanya. Todo ang preparation. Ayokong matalo. Teka, lahat ng babae sa kumpanya, para lang makita ako, nag-aayos ng todo. Ang aking alindog ay talagang hindi dapat maliitin. Dahil lahat sila ay sobrang competitive, talunin natin sila. Talunin. Kunin lahat ng iyong pangit na damit at itapon. Subukan mo ito. Anong ginagawa mo? Ako, si Leo Sterling, ay birhen pa. Chloe Davis. Sa kaunting makeup, ang ganda niya talaga. Chloe. Mukhang may nosebleed ang pasang iyon. Ako ang CEO ng Grupo Sterling at nagka-nosebleed ako sa isang taga-bukid na katulad niya. Kung kumalat ito, paano ako makakaharap sa mundo ng negosyo? Mahal, wala si Leo sa bahay. Paano kung may mangyari sa kanya? Ano ang magagawa ko? Kailangan lang nating maghintay hanggang madaling araw. Malapit nang mangyari ang pagbabago. Kailangan kong lumabas dito ng mabilis. Tara, nagstay ka kagabi? Aray, Ang ganda ng puwet mo. Nag-workout ako. Tara, isara mo ang pinto. Relax lang. Narinig ko ang bagong CEO, si Ginoo Sterling. Parang galing siya mismo sa comics. Parang bida. Hindi na ako makapaghintay. Oo. Hindi na ako makapaghintay. Chloe, bakit ka nakikialam? Anong pakialam mo? Kumusta, Ginoo Sterling? Chloe, nagkita na naman tayo. Ikaw ang unang tao na nangahas na samantalahin ako. Imposible. Sa harap ng lahat, Ginoo Sterling, interesado ka ba sa akin?
Kanina lang? May isang tao ba talagang naisip na huminto si Ginoo Sterling dahil gusto niya siya? Siyempre hindi, Fiona. Paano ko naman maiisip si Ginoo Sterling sa ganoong paraan? Binibini Davis. Ang isang tagapagmana ng bilyonaryo tulad ni Ginoo Sterling ay hindi kailanman magkakagusto sa isang ordinaryong babae tulad mo. Kung talagang may gusto siya sa isang tao, iyon ay si Fiona. Chloe, ang tiyuhin ko ay isang department manager sa Grupo Sterling. Sa lalong madaling panahon, magiging executive assistant ako ni Ginoo Sterling. Executive assistant. Naiinggit ako, talaga. Wala akong ideya. Ganoon ba kadali? Pero, Hindi ba ang isang executive assistant ay nangangailangan ng profesional na pagsusulit sa kakayahan? Chloe, ang naive mo. Sa lipunang ito, kailan pa naging mahalaga ang kakayahan? Lahat ito ay tungkol sa kung sino ang kakilala mo. Salamat sa paghahanda ng mga dokumento para sa akin. Tigilan niyo na ang pagtititig. Magsialis na kayo. Bumalik na sa trabaho. Umaasa akong magkaroon ng pagkakataon na maging executive assistant ni Ginoo Sterling, ngunit tila wala ng pag-asa. Ginoo Sterling, narito ang mga dokumento na kailangan mong suriin ngayon. May problema ba ang boses mo? Ginoo Sterling, tigilan mo na ang biro. Maayos naman ang boses ko. Anong amoy yan? Malamang pabango ng iba. Lumabas ka. Allergic ako sa pabango. Allergic ako sa pabango. Nanay. Nanay. Nanay, nasa opisina kami. Ano bang gagawin mo ngayon? Ano ang ibig mong sabihin? Nagiging matapang ka na ngayon, ha? Hindi mo man lang pinapansin ang mga tawag ko, hindi ba? Ikaw, maliit na gaga, naghahanap ka ng away. Nanay, wala na talaga akong pera. Walang pera? Walang pera? Paano naman kami ni Kevin mabubuhay? Kailangan ni Kevin makipag-date at iyon ay may gastos din. Ibigay mo na lang ang pera at tumigil ka sa kaartehan. Bilisan mo. Sina nanay at tatay nagpalaki sa'yo para sustentuhan ako. Ibigay mo sa akin, nanay. Ibigay mo sa akin. Nanay, sinabi ko sa'yo na si Chloe ay may pera. Tera na. Nanay, huwag, huwag. Tumigil ka dyan. Sino ka bang akala mo? Ang tapang mo sumigaw sa akin. Nanghihingi ako ng pera sa sarili kong anak. Natural lang yan. Nanay, tumigil ka na lang, okay? Ito ang CEO namin. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ikaw ba talaga ang pamilya niya? Chloe, tanggal ka na. Bakit? Bakit mo sinisante ang anak ko? Wala kaming kailangan ng mga freak sa kumpanyang ito. Anong ibig mong sabihin sa freaks? Tulad ng pamilya mong mga mapagsamantala. Hindi namin kaya ang mga tulad mo. Ginoo Sterling, tingnan niyo po. Basta wag niyong sisantihin ang anak ko, pangako. Hindi na kami magdudulot ng problema. Oo, maasahan mo yan. Busog ngayon o panghabang buhay. Alam ko na, alam ko kung ano ang mabuti para sa akin. Pakiusap, huwag niyong sisantihin si Chloe. Uwa. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para umalis ng kumpanya. Saka ko na lang pag-iisipan. Sige, aalis na kami. Salamat, Ginoo Sterling. Tinutulungan lang kita dahil inahatid mo ako sa bahay kagabi. Kung hindi, hindi na ako nag-abala. Kung ang pamilya mong mga mapagsamantala ay muling pumunta sa kumpanya, tanggal ka. Chloe, hindi nakikialam si Ginoo Sterling sa mga bagay ng iba. Bakit kanya tinulungan ngayon, sa lahat ng araw? Wala akong ideya. Chloe, pumunta ka sa opisina ng CEO ngayon. David, anong ibig mong sabihin? Nililinaw ko na ito. Si Chloe Davis na, ang executive assistant. Sigurado ka ba dyan? Desisyon ito ni Ginoo Sterling. Kung mayroon kang tutol, kausapin mo si Ginoo Sterling. Chloe? Hindi pa ako tapos sa'yo.
Ginoo Sterling. Sigurado ka bang walang pagkakamali? Anong ibig mong sabihin? Kung walang pagkakamali, magsisimula na akong magtrabaho. Eto, uminom ka ng tsaa. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng isang executive assistant? Hindi ba iyon ang dahilan? Ginoo Sterling, tatanggalin mo ba ako? Ang babaeng ito, bagamat medyo makakalimutin, ay talagang kawili-wili. Chloe, naging executive assistant ka na. Hindi ba dapat mo kaming i-treat para magdiwang? Ako, may plano ako mamayang gabi. Pasensya na, guys. Kaya sinasabi mo na minamaliit mo kami ha? Chloe, tara! Hindi ka naman ganyan kakuripot, di ba? Executive assistant ka na ngayon? Konting treat tulad ng karaoke? Hindi mo ba kayang gastusan yon? Sige, okay. Magbabook ako ng table sa Neon Lounge mamayang gabi. Imbitado lahat. Ganyan dapat. Kita tayo mamaya guys. Tara, inom na. Chloe, tuloy lang sa inom. Inom! Chloe, pwede mo ba akong, ang sales manager, bigyan ng pabor? Sumama ka sa akin uminom. Manager Smith, magpakita ka naman ng respeto. Chloe, sawa ka na ba sa grupo Sterling, ha? Ginoo Sterling, hindi ba iyan ang bago mong executive assistant? Sinusubukan mong tumakas? Wala ang paraan. Mas mabuting aliwin mo ako ng maayos ngayon. Kung hindi, wala ka na sa grupo Sterling bukas. Ginoo Sterling, ano ang ginagawa mo sa lugar na ganito? Ginoo Sterling, kasalanan lahat ni Chloe. Malandi siya. Inakit niya si Manager Smith. Wala kaming kinalaman doon. Ua? Si Chloe. Inakit niya ako. Ginoo Sterling. Biktima rin ako. Lumabas kayo, lahat. Pumunta kayo sa HR bukas. Ginoo Sterling, lumabas ka. Salamat, Ginoo Sterling. Natutuwa akong ayos ka. Ginoo Sterling, malapit na hating gabi. Ginoo Sterling. Huwag kang mag-alala sa kanya. Ang ating Ginoo Sterling laging umuuwi bago ang hating gabi. Parang Cinderella, malapit nang magbago. Dapat kang mag-empake at umuwi na. Si. Peste! Malapit na ang oras ng pagbabago. Kalimutan mo na. Gagawin ko dito. Leo, bakit ba tuwing nakakatagpo ako ni Chloe, nawawala ang oras ko? Mataba. Anong ginagawa mo dito? Nakita mo ba ang isang napakatangkad, matipuno, at sobrang malamig na lalaki? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Oy, Tingnan natin kung may oras ka pa para manghula. mataba.
Baliw na babae. Bakit mo ako ibinalik ulit? Hindi ba si Manager Smith sinusubukan pa rin? Guluhin si Chloe? Hindi ba? Mataba, maglaro ka. Tangga, huwag mong buksan ang pinto. Hoy! Chloe! Binabalaan kita ng isa pang beses. Huwag mong buksan ang pinto. Si Tara ba yan? Manager Smith, anong ginagawa mo sa bahay ko? Chloe, pumunta ako para makita kung anong klaseng babae ka talaga. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Tinanong kita, natulog ka ba kasama si Ginoo Sterling? Kung hindi, bakit kanya pinagtatanggol ngayon? Wala kaming kasalanan ni Ginoo Sterling. Hindi ito kasing sama ng iniisip mo. Kung ganoon, hindi ka babae ni Ginoo Sterling. Kung gayon, paano kung maging babae ka ako? Sa ganoong paraan, maaari kong ipaliwanag ang insidente sa bar kay Ginoo Sterling. Tayo. Tayo. Lumayas ka. Bobong babae. Mataba. 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 Nasaktan ka, mataba. Buti na lang dumating ka. Salamat. Tara, wala kang alam kung gaano ako kaswerte na kasama ko si Mataba ngayon. Tungkol sa pasang ito, wow. Ngayong nabanggit mo, parang gawa-gawa lang siya. Baka ang CEO ay naging pusa, para lang protektahan ka. Tama nga, Mas matalino ang kaibigan mo kaysa sayo. Chloe. Ano kayang nangyari kay Manager Smith? Tinawagan mo ba ang pulis? hindi. Kalimutan na lang natin. Saka, nawalan lang siya ng trabaho. Ayaw kong palakihin pa ang gulo. Tanga, kailangan mong tumawag ng pulis. Kung wala ako ngayon, sasamantalahin ka ng gagong iyon. Ikaw, masyado kang mabait, kaya ka laging inaapi. Kung ako, tatawag talaga ako ng pulis. At tingnan natin kung magtatangka pa siya. Sige, huwag kang mag-alala. Kasama ko si Mataba, kaya hindi na siya babalik. Sige, sige, hayaan mo na si Mataba ang magprotekta sa'yo magpakailanman. Wala akong oras para diyan. Tara, bakit hindi ka na lang matulog dito ngayong gabi? Pwede tayong tatlo na magsama sa pagtulog. Hindi, hindi, hindi. Hindi ko kakayanin ang 3 tao sa isang kama. Sa tingin ko, dadaan na lang ako. Anong problema? Bakit hindi? Mas gusto kong mag-isa sa pagtulog. Aalis na ako. Mataba, tara, matulog na tayo. Chloe, huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sayo. Hindi ako sasama sayo sa pagtulog. Kainis. Na-excite pala ako sa tangang ito. Chloe, kahit na tinulungan ka ni Ginoo Sterling, hindi ka pwedeng mangarap kay Ginoo Sterling habang nakahiga sa sarili mong kama. Basta, dahil pumasok si Ginoo Sterling sa panaginip ko, hindi na ako magpipigil. Kainis. Ito ang una kong halik. Hindi ka papasok ngayon. Kailangan ko nang umalis. Kung hindi, baka ang basang panaginip mo ay maging bangungot.
Chloe, talaga bang nasarapan ka sa paghalik sa akin? Alas 9. Malalate na ako. Paumanhin, Ginoo Sterling. Late ako ngayon. At ang dahilan mo? Bakit ka late? Hindi ko masabi ng eksakto na late ako dahil sa basang panaginip. At ang lalaki sa panaginip na iyon ay siya. Ibig kong sabihin, ang alarm ko ay pinatay ng pusa ko kaninang umaga. Maniniwala ka ba? Huwag mong sabihin na dahil tinulungan kita kagabi na panaginipan mo akong hinahalikan? Hindi talaga. Ginoo Sterling, nahulaan mo pa iyon. Kahanga-hanga. Hindi, talagang hindi. Sigurado ka? Ako, si Chloe Davis, sumusumpa na para kay Ginoo Sterling. Mayroon lang akong pasasalamat, paggalang, at walang anumang masamang isipan. Talaga? Ginoo Sterling, sugat ang braso mo. Nasaktan ang braso ni Ginoo Sterling. Nasaktan ito kaninang umaga. Sige, pwede ka nang umalis. Pero itong band-aid. Mataba. Pasensya na. Eto. Pero itong bandaid. Sige, pwede ka nang umalis. Sige, sige na. Hindi ko siya pwedeng malaman kung sino ako. David, halika rito sandali. Oy, Ano na naman? naalala mo ba? Nasaktan si Mataba sa harapang paa kahapon. Nilagyan ko ito ng band-aid na hugis puso. Oo, naalala ko. Ano iyon? Napansin ko lang. Nasaktan din ang braso ni Ginoo Sterling. Pero meron din siyang band-aid na may puso. Chloe. Hindi mo naman iniisip na si Leo ay si Mataba, hindi ba? Hoy, Chloe, halika rito, halika rito. Hoy, Chloe, halika rito. Hinahanap na kita ng matagal. David, Nagagasgas ang braso ni Mr. Sterling. Ibigay mo ito sa kanya, please. May meeting ako. Huwag kalimutan. ang heart stickers ay hindi lang para sa akin. Ano ba ang iniisip ko? Si Mataba ay si Mr. Sterling. Nagulat ako sa sarili kong lohika. Sobra na si Chloe. Nagbibiro lang kami sa kanya. Siya talaga ang nagpapaalis kay Mr. Sterling kay Manager Smith. Sobrang walang puso, oo. Eksakto. Masyadong malamig si Chloe. alam ko, walang puso si Chloe. Alam ko, sobrang walang puso. Siya ang unang nagkamali. Bakit ako ang sinisisi? May mga tao na umaasa sa pagtulog kay Mr. Sterling. Akala nila kaya nilang gawin ang gusto nila sa pamamagitan ng bulong-bulong sa kanya. Sa ganitong kumpanya, ayoko na. Kaya siya naging executive assistant sa pamamagitan ng pagtulog sa boss. Alam ko na. Bakit naman pumunta si Mr. Sterling kahapon sa maliit na bar na iyon? Hindi ako. Chloe, tanga ka ba? Bakit mo hinahayaang bulihin kanila? Hemp, hindi ka ba natulog sa kanya? Kung hindi ka natulog sa kanya, paano ka naging executive assistant ni Ginoo Sterling? Kung hindi ka natulog sa kanya, bakit ka ipinagtanggol ni Ginoo Sterling? Buwisit ka. Chloe, dahil pinaalis mo ako sa trabaho, huwag mong isipin na makakaligtas ka. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa kumpanya. Ginoo Sterling. Steven. Sino raw ang nakaangat dahil sa pagtatalik? Ako, si Binibini Davis, ang tinutukoy ko. Kahapon sa bar, hinaras mo si Binibini Davis. Sa gabi, pumasok ka sa bahay niya nang walang pahintulot. At ngayon, nagkakalat ka ng masasamang tsismis. Tagapamahala Smith, sa tingin mo ba ang mga patakaran ng Grupo Sterling at ang mga batas ng lungsod ng kagubatan ay hindi makakaapekto sa iyo?
Sino pa ang nagsalita ng masama tungkol sa iyo? Ginoo Sterling, wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Ginoo Sterling, hindi ko ginawa. Wala akong sinabi. Wala akong kinalaman kay Manager Smith. Chloe, ikaw ang pinakamabait? Kaya pakiusap, magsalita ka ng mabuti para sa akin. Ang pagiging mabait ba ay nangangahulugang kailangan kong mabuli mo ng paulit-ulit? Patiis ko na ito ng paulit-ulit, pero ang ginawa mo lang ay lalo mo akong sinamantala. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito titiisin. Ginoo Sterling, tungkol kay Fiona, pakiusap, pakitunguhan siya ayon sa patakaran ng kumpanya. Sa wakas, nagkaroon ka ng lakas ng loob, at kung magmamakaawa ka para sa kanila ulit, hindi na kita tutulungan pang muli. Ginoo Sterling, hindi mo basta-basta paniniwalaan si Chloe dahil wala talaga akong sinabi. Ang mga security camera ng kumpanya ay hindi lang pang-display. Si Fiona ay nagpakalat ng chismis at nanirang puri sa isang kasamahan. David. Ginoo Sterling, dalhin silang lahat sa istasyon ng pulis at papanagutin ko sila. Ginoo Sterling, alam kong mali ako. Ginoo Sterling, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, isa lang. Ginoo Sterling. Bilang executive assistant ko, hindi mo kailangang tiisin iyon. Kailangan mong matutong lumaban. Tara, kwentuhan mo ako. Ano ba talaga ang nangyari? Si Ginoo Sterling ay talagang kahanga-hanga. Wala kang ideya. Kagabi, binugbog niya si Steven hanggang sumigaw. Kahapon sa bar, nang aakit siya kay Binibini Davis. Tapos, pinasok niya ang bahay niya sa gitna ng gabi. At ngayon, may lakas ng loob siyang magkalat ng masasamang chismis tungkol sa kanya. Akala mo ba ang mga patakaran ng Grupo Sterling o ang mga batas ng lungsod ng kagubatan ay hindi makakapanakit sa'yo? Ito ay mas maganda pa sa mga web novel na iyon. Pero, paano nalaman ng CEO mo na pinasok ni Steven ang bahay mo sa gitna ng gabi? Sinabi mo ba sa kanya? Hindi ko sinabi. Tama. Wala akong sinabi kahit isang salita tungkol doon. Paano niya nalaman? Nasugatan sa parehong lugar, at pareho pang band-aids, at alam pa niya ang tungkol kay tagapamahala Smith na pumasok sa bahay mo nung hating gabi. Si Mataba ay hindi maaaring si Ginoo Sterling, di ba? Pasensya na. Well, may sinabi ka talagang nakakagulat. Base lang ako sa sinabi mo, si Mataba at si Ginoo Sterling ay may parehong vibe, at napakaraming pagkakataon. Kaninang umaga, nakita ko si David na may hawak na band-aid na may puso para palitan ang benda ni Ginoo Sterling. Kaya talagang nagkataon lang. Kaya si Ginoo Sterling ay may gusto sa'yo, kaya pala palihim kanyang sinusundan. Pasensya na, Chloe. Kasalanan ko. Sa tingin mo, gusto ako ni Ginoo Sterling? Hindi pwede. Kailangan kong bumili ng mga treat para kay Mataba ngayon, para pasalamatan siya sa pagiging bayani ko kagabi. Sumakay ka. Ako? May iba pa ba dito? Hindi naman niya ako talaga gusto, di ba? Ang awkward nito. Mas gusto ko pang maglakad pa uwi. Mukhang nawawala na ako sa sarili ko. Si Steven ay dinala na sa istasyon ng pulis. Bakit ako nag-aalala pa rin sa kanya? Si Steven ay dinala na sa istasyon ng pulis. Kailangan ko pa rin pumunta sa pet store para bumili ng mga treat para kay Mataba. Hindi naman maginhawa. Pupunta naman ako doon. Talaga? Ang galing ng pagkakataon. Salamat, Ginoo Sterling. Diyos ko, ngayon alam ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng awkward na usapan. Hindi ko alam kung anong treat ang bibilhin para kay Mataba. Tutulungan kitang pumili. Dahil bibili ka ng merienda para sa akin, dapat ako mismo ang pumili, syempre. Talagang hindi tayo magkasing level. Hindi pwedeng magkasamang mamili. Ginoo Sterling, ang Mataba ko.
Siya ay aso. Hindi niya gusto ang mga ito. Ah, aso pala. Gusto ko rin ang mga aso. Ah. Pwede mo ba akong dalhin para makita siya? Kita mo, Chloe. Kaya hindi ka dapat nagsisinungaling. Ngayon, ano ang gagawin mo? Chloe? Sigurado ka bang hindi mo ako isasama? Para makita ang aso mo? Talagang mabangis si Mataba. Kinakagat niya ang mga estranghero. Kaya talagang hindi siya magaling sa mga bisita. Paalam. Itong si Chloe. Napaka-interesante niya. Sandali, kung lalabas siya para hanapin si Mataba sa kalagitnaan ng gabi, paano kung makatagpo siya ng masamang tao? Mataba. Nasaan ka? Mataba. Nasaan ka? Talagang hinahanap ako kahit saan. Mataba. 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 Kain ka. Mga biskit ng aso yan, pero pamilya naman ang pusa at aso, kaya okay lang yun. Eto, Ako mismo pumili niyan, pero wala kang binili, at nagsinungaling ka na aso si Mataba. Talagang hindi ako kakain ng biskit ng aso. pasensya na, Mataba. Hindi ako makabili ng treats para sayo. Pero binilhan kita nito. Gusto mo? Isuot mo. Anong ginagawa mo? Hindi ko yan isusuot. Kapag suot mo itong kampana, mahahanap kita kapag tumunog ito. Ako ang tagapagmana ng bilyonaryo ng Grupo Sterling. Bakit nandito ako at pinapahirapan? Buwisit, bakit hindi ko maalis itong kampana? Mataba. Mataba. Mataba? 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 Naglalaro? Sige, mag-isa ka na lang. Matutulog pa ako ng kaunti. Ako, Leo Sterling, sumusumpa. Hindi na ako babalik dito. Ginoo Sterling. Ginoo Sterling. Ginoo Sterling, nilalamig ka, ano? Uwa, Ang pula ng mukha mo. May lagnat ka ba? Sandali. Hayaan mo akong magtimpla ng gamot mo sa sipon. hindi ko kailangan. Ito, Ginoo Sterling. Kapag may sakit, kailangang uminom ng gamot. Sapat na ba iyan? Lumabas ka. Ginoo Sterling, uminom kayo ng gamot sa sipon. Kailangan ninyong tanggalin ang scarf na iyan para magpalamig. Assistant executive ka, hindi yaya. Lumalampas ka na sa iyong tungkulin. Sus Maria, tanggalin mo ang scarf mo. Mas mabilis kang gagaling.
Parang may narinig akong tumunog. Parang may narinig akong kampana. Ah, ganun. Pasensya na. Nagiging usisera ako. Hindi ko alam na si Ginoo Sterling ay may ganoong libangan. Tanga. Kasalanan ko. Chloe, anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Paalam. Chloe, anong akala mo sa akin? Magkamayan tayo. Oh, sige. Ginoo, ano po ang maitutulong ko? Gusto kong tanggalin ito. Ah, sige. Pero itong kwelyo ng pusa ay hindi talaga bagay sa iyo. Paano kung ipakita sa iyo ang kwelyo ng aso? Hindi mo nakuha iyon? Gusto kong tanggalin ito. Hindi para kumuha ng kwelyo ng aso. Sige. Tanggalin mo na ang iyong panyo sa lieg, pakiusap, at ikaw. Ginoo, nasaan ang mga pambola mo sa pusa? Ginoo Sterling. Kayo? Paano kayo nandito? Pasensya na po, Ginoo. Nasaan ang mga pang-akit ng pusa? Huwag mong sabihin sa kanya kung bakit ako nandito. Saka, Ginoo Sterling. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka ba bumili ng aso? Bakit ka bibili ng pang-akit ng pusa? Ako. Kukunin ko para sa isang kaibigan. Ganoon ba? Nandoon iyon. Tingnan mo. Si. Nahanap ko. Nakita ko ang isang kulyar na mabilis na dumaan sa akin. Ah, nag-i-imagine ka lang. Nagluloko ang mata mo. Nag-i-imagine lang ako. Oh. Pero mukha itong katulad ng binili ko kahapon. Kukunin ko ito. Ito ay para kay Mataba. Ginoo Sterling. Uy, miss, sino ang magbabayad? Leo, tingnan mo kung sino ang nandito. Stella, Leo, dumating ako diretso mula sa airport para makita ka. Happy? Leo, galing ako diretso sa airport para lang makita ka. Happy? Leo, bakit may pusa ka pa rin? Alam mong ayaw ko sa pusa. Pagkatapos nating magpakasal, kailangan nating alisin iyan. Leo, bakit hindi mo sinabi na ayaw ni Stella sa pusa? Tatay, hindi ko naman balak pakasalan siya. Kaya hindi na kailangang banggitin iyon. Leo, anong ibig mong sabihin? Noon, nakiusap ka sa tatay ko para ayusin ang kasunduan. Stella, dahil mahilig si Leo sa pusa, bakit hindi mo subukang tanggapin iyon? Hindi pwede. Ang isipin lang na kumakain ng daga ang pusa ay sobrang nakakasuka sa akin. Talagang hindi ko kaya ang pusa. Kaya pala si Leo at si Stella naghiwalay pagkatapos ng 3 taon. Kawawa naman ang anak ko, tahimik na nagdurusa. Stella Vance, nilinaw ko na sa iyo noon at hindi ko susukuan ng pusang ito. Tapos na ang kasunduan natin. Leo? Ginoo Sterling, kailangan mo akong ipagtanggol. Dahil hindi pumayag si Leo, itigil na lang natin ito. Ginang Sterling? Dahil hindi kayo para sa isa't isa ni Leo, hindi ko na kailangan na patuluyin ka para sa hapunan. Ginang Sterling? Ang pamilya Sterling ay hindi kailanman makikipaghiwalay sa kasunduan dahil lang sa isang pusa. Hahanapin ko si Fiona at malalaman ang totoo. Pagkatapos nating magpakasal, kailangan nating alisin ito. Kung iisipin, isang babaeng kasing cute at kabait ni Chloe ay mahirap hanapin. Gustong-gusto rin niya si Mataba. Huli na. Hindi naman niya ako hahanapin muli, di ba?
Mataba. Mataba. Nasaan ka? Mataba. 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 Oy, bumalik ka na, Stella. Fiona, nagtatrabaho ka sa Grupo Sterling? Sa isang taon na wala ako, may babaeng naging malapit kay Leo? Tinatanong mo si Ginoo Sterling, ha? Sige na, matalik tayong magkaibigan. Wala kang maitatago sa akin. Chloe, pinaalis mo ako sa Grupo Sterling. Ngayong bumalik na si Stella, kalimutan mo na ang pagiging asistenteng ehekutibo, mawawalan ka pa ng trabaho sa Grupo Sterling. Fiona, kung kapaki-pakinabang ang impormasyong ibibigay mo, sa'yo ang kuwintas na diamante na ito. Bakit ang formal mo sa akin? Ang babaeng iyon, bakit siya espesyal para ipagtanggol ni Leo? Bukas ako mismo ang makikipagkita kay Chloe. Ay, halika na. Huwag na nating pag-usapan ito. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang iyong pagbabalik. Sige, naintindihan ko. Ginoo Sterling. Narito ang mga dokumentong hiniling ninyo. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ang pusa namin. Nawala ang aso namin. Buong gabi akong naghanap. Paano ka makakapagtrabaho ng ganyan? Umuwi ka na. At magpahinga. Okay lang ako. Kaya ko ito. Sige, babalik na ako sa trabaho. Hindi ko inaasahan na magpupuyat siya para hanapin ako. Ang kulit niya. Pasensya na. So ikaw si Chloe Davis, ang asistenteng ehekutibo ni Ginoo Sterling. Kaya ikaw si Chloe, executive assistant ni Ginoo Sterling. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ako ang fiancé ni Ginoo Sterling. Sinabi sa akin ni Fiona, itinalaga ka ni Ginoo Sterling bilang kanyang executive assistant. Binibini Davis. Ito ang collaborative project sa pagitan ng ating kumpanya at iyo. Binibini Davis, pakiusap maghanda ka ng 10 proposal para sa akin ngayon. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay higit pa sa kakayanin mo. Salamat sa iyong pagsisikap, Binibini Davis. Ayos, salamat sa iyong pagsisikap, Binibini Davis. Ang sama ng babae. Paano nagustuhan ni Ginoo Sterling iyon? Nako, grabe si Stella. Pinagawa niya talaga ako ng 10 proposal. Ngayon hindi na ako makauwi. Nako, saan kaya ang mataba ko ngayon? Ah, Bakit nagtatrabaho ka pa hanggang gabi? Ginoo Sterling. Hiniling sa akin ni Binibini Vance na gumawa ng 10 proposal para sa kanya. Stella, ikaw ang aking assistant. Anong karapatan niya na bigyan ka ng trabaho? Tara na, Para saan? ihahatid kita sa bahay. Nako,
Imposible. Nahulog ba talaga ako sa bobong babaeng ito? Mataba. Mataba. Nasaan ka? Tinahanap ako? Buong gabi siyang nagpuyat. Hayaan mo siyang matulog ng kaunti pa. Chloe. Para hanapin ang mataba mo, hinalugwog ko ang buong kapitbahayan. Talagang ginawa ko ang makakaya ko. Umuwi si Chloe naka-luxury car. Chloe, ang daya mo. Kasama mo pala si mataba buong panahon. Pinaikot-ikot mo ako nang walang kwenta. Dahil nagpuyat ka, kagabi buong gabi, patawad na kita. Pero, kailangan ko kumuha ng litrato bilang patunay. Magandang gabi. Chloe, hindi ka naman nahuhulog kay Ginoo Sterling, di ba? Gusto mo ba ang regalong binigay ko sa'yo? Leo. Chloe. Leo. Ay nako, ay nako. Eto na, isa na namang away ng mga babae. Chloe, bakit ka sumakay papunta sa trabaho gamit ang kotse ni Leo? Dahil magkasama kaming magdamag. Ano? Anong ginawa? Nagkatulog kayo? Sigurado ka bang gusto mong mapahiya ako dito? Sa akin siya. Wala kang karapatang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. At saka, sinususpindi ko ang lahat ng kooperasyon sa korporasyon ng Vance. Leo, hiningan ko lang siya ng ilang proposal at kinansela mo ang lahat ng kooperasyon sa korporasyon ng Vance? Paano ko ito ipapaliwanag sa tatay ko? Problema mo yan. Tara na. Huwag kang magalit, Stella. Si Chloe ay isa lang panandali ang pagnanasa ni Ginoong Sterling. Wala siyang kapangyarihan, walang impluensya. Kung gusto mo siyang durugin, kasing dali lang ng pagdurog ng langgam. Chloe, sisiraan ko ang reputasyon niya? At tingnan natin kung gusto pa siya ni Leo? Ibig mong sabihin, natulog ka sa kotse kasama si Ginoo Sterling kagabi. Pagod na pagod lang ako kahapon. Kaninang umaga, nakasali pa ako sa nobya ni Ginoo Sterling. Labis akong natakot. Pero malinaw kong nakita kagabi, na natutulog ka sa kotse kasama si mataba. Imposible. Kagabi, kasama ko si Ginoo Sterling at sabay kaming natulog sa kotse. Nang magising ako, nakita ko rin si Ginoo Sterling. Baka naman. Na si Ginoo Sterling ay nagiging pusa sa hating gabi. At bumabalik sa tao sa madaling araw. Sobra namang imposible iyan. Walang tao na nagbabago-bago. Sobra na namang kakaiba. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Binibini Davis? Sigurado akong alam mo na ang pagkansela ng kooperasyon makakasama rin sa Grupo Sterling. Sa handaan ngayong gabi, pakiusap suportahan ang ating kooperasyon. Magrekomenda ka para sa amin. Binibini Vance, taga-palakad lang ako. Nambobola ka. Chloe, pagkatapos ng lahat, ito ay nagsimula dahil sa'yo. Basta't magrekomenda ka para sa pamilya Vance, ipinapangako ko hindi na kita aabalahin. Aba? Si. Chloe, hintayin mo lang hanggang masira ka. Binibini Davis, salamat sa pagpapatawad sa nakaraan at sa pagpunta sa handaan. Ito ay para sa iyo. Hindi talaga ako umiinom. Chloe, binabalewala mo ba si Binibini Vance? O natatakot ka bang lason iyon?
Hindi, hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi iyon, sige, uminom ka. Kapag nainom niya ito, magiging dikit siya sa sinumang lalaki. Pagkatapos, kailangan kong humanap ng lalaki para sa kanya. Paumanhin, Binibini Vance. Huli ako. Sino iyan? Siya? Nagtatrabaho siya sa aming kumpanya, si Chloe Davis. Isang babaeng umangat dahil sa kama. Binibini Davis, ano ang problema? Ginoo Miller, lasing si Binibini Davis. Mas mabuting iuwi mo na siya. Si. Ako na ang maghahatid sa kanya. Ako na. Chloe, pagkatapos mong masira, tingnan natin kung may pakialam pa si Leo sa iyo. Huwag kayong tumayo lang dyan, lahat. Kumain kayo, uminom kayo. Hoy, David, kunin mo si Binibini Davis. Ngayon, si Binibini Vance nagpadala ng imbitasyon kay Binibini Davis. Pumunta siya sa piging. Tumutol na tayo ng ugnayan sa Vance kaninang umaga. Hindi mo ba nakikitang bitag ito? Leo? Hindi ko inaasahang darating ka. Natutuwa ako. Tigilan mo na ang daldal. Nasaan si Chloe? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ko siya makikita? Tama po, Ginoo Sterling. Wala kaming nakitang Chloe Davis. Ah, talaga? Pagkatapos, tatanungin kita ulit. Nasaan siya? Kinuha siya ni Greg. Kung may mangyari sa kanya, titiyakin ko na kayong dalawa ay walang lugar sa lungsod ng kagubatan. Dalhin ang dalawang babaeng ito sa istasyon ng pulisya. Hindi mo to magagawa sa akin. Leo! Nakita siya. Dinala si Chloe sa Grand Hotel. Hoy, maganda. Papunta na ako. Ang ganda ng katawan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang magandang oras. Pakiusap, bitawan mo ako. Ako ang executive assistant ni Ginoo Sterling. Kung malaman niya, hindi kanya palalampasin. Wala akong pakialam kung sino siya. Ngayong gabi, ikaw ay akin. Hindi ka makakatakas. Hindi, hindi. Bitawan mo ako. Ako ito. Alam kong darating ka para sa akin. Sino ka ba? Naglakas loob kang manakit sa akin? Gusto mo ng gulo? Wala akong pakialam kung sino ka. Sisiguraduhin kong alam mo na hindi siya basta-basta. Sino ka ba talaga? Sinabi ni Stella na escort lang siya. Handa ka bang sakta ng pamilya Miller para sa kanya? Ginoo Sterling. Sina Stella at Fiona ay dinala na sa himpilan ng pulis. Ano ang gagawin natin sa lalaking ito? Ginoo Sterling. Ang pamilya Sterling? Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng kagubatan? Leo Sterling? Gusto niyang maghubad, di ba? Hubaran siya at itapon siya sa lansangan. Si. Gusto mong maghubad ha? Bitawan mo ako. Mali ako. Ginoo Sterling. Hindi, pakiusap. Ginoo Sterling. Hindi ko na uulitin. Huwag kang umalis.
Mataba. Bumalik ka. Kailan ka bumalik? Naku, bakit siya maagang nagising ngayon? Kahapon. Nakita mo ba ako at si Ginoo Sterling? Naku, nakakahiya talaga. Talagang nasasarapan ka kagabi. Ano, nagdadalawang isip ka ngayon? Naku, malapit ng oras para bumalik sa pagiging tao. Oh, hindi. Malapit na akong maging tao muli. Mataba. Natakot ba kita? Huwag mag-alala, kukunin ko ang mop. Ginoo Sterling, hindi ka ba umuwi? Oh, napadaan lang ako sa banyo. Pagbalik ko, wala ka na. Akala ko umalis ka na. Pagod na pagod ako kagabi. Paano mo ako kayang paalisin? Nandito pa si Mataba. Yung pusang iyon? Doon lang ito dumaan. Talaga? Titingnan ko. So gusto mo ba si Mataba o ako? Stella. Huwag kang magalit, mahirap lang siyang babae. Marami tayong paraan. Nakinig lang ako sa iyo at napunta ako sa presinto at iniwan ako ni Leo Sterling. Noong huling pagkakataon, pabaya tayo. Ngayon, maglalabas ako ng $200,000 mula sa sarili kong bulsa. Taya ko. Matutukso ang nanay niya. Anong ibig mong sabihin? Noong nakaraan, ang nanay ni Chloe dinala ang kanyang kapatid sa kumpanya para humingi ng pera. Mukhang talagang kapos sila sa pera. Kung mag-aalok ako ng $200,000 bilang bigay kaya, sa tingin mo, matutukso ang nanay niya? Ang anak ng mahirap ay para ipagbili sa pera. Mag-aalok ako ng $1,000,000 upang ipakasal siya sa isang tanga. Ang generous mo naman. Pupunta ako ngayon upang makita ang nanay niya. Kumusta? Nanay, Chloe? mamatay na ako. Umuwi ka agad. Nanay, ilang beses mo na bang ginamit ang trick na ito sa akin? Busy ako. Kailangan ko nang umalis. Chloe. Ngayon, totoo na ito. Bumalik ka po. Anong nangyayari? Papunta na ako. Narinig mo yon, di ba? Tiyak na darating siya. Dapat mong tuparin ang iyong salita. Hindi ka maaaring umatras. Si Chloe ay may pamilyang katulad mo. Ang swerte niya. Huwag kang mag-alala. Basta gagawin mo ang sinasabi ko. Ipinapangako ko na mapapangasawa niya ang pamilya Carter. At mabubuhay ng walang hirap. Nanay. Nasaan si nanay? Chloe, bakit ka tumatakbo ng mabilis? Sabihin mo na. Bakit ka sumisigaw? Isang binibini tulad mo, dapat maging mas mahinahon. Nanay, ikaw. Sino siya? Siya? Oh, siya ang binatang Panginoon ng pamilya Carter. Ang pamilya niya ay mayaman. Makinig ka sa akin. Napag-usapan ko na sila. Kung pakasalan mo siya, bibigyan nila tayo ng $1,000,000. Seryoso? Niloloko mo na naman ako, ha? Kayo talaga. Chloe, Bitawan mo ako. Chloe, iyan ay $1,000,000, hindi $500. Kung pumayag ka lang, yayaman tayo. Bitawan mo ako. Kita mo? Hindi mali si Kevin. Chloe, sa $1,000,000 na ito, Makabili si Kevin ng bahay at makapag-asawa. at magkakaroon ka ng magandang tahanan. Pagkatapos, makakapahinga na ako ng payapa. Nanay, anak mo ba talaga ako? Paano mo masasabi iyan? Tanga siya. Ah,
Chloe? Magkita tayo ulit. Ikaw na naman. Chloe? Niloloko ka lang ni Leo. Hindi ka niya pakakasalan. Siya ang iyong tiket sa mataas na lipunan, ang pinakamagandang pagpipilian. Maganda. Gusto ko siya. Umatras ka. Bumalik ka. Walang kwenta. Nanay. Akala mo ba madali para sa akin? Chloe? Ang nanay mo ay talagang malupit, di ba? Nanay. Tatawagin kitang nanay sa huling pagkakataon. Mula ngayon, tapos na tayo. Wala ng komunikasyon. Kailanman. Sige, tapos na tayo. Sa $1,000,000 na ito, hindi na tayo magugutom. Marami tayong makakain. Sa tuwing hihingi ako sa iyo ng pera, parang namamaalamos. Mula ngayon, hindi na natin kailangang tiisin ang basurang yan. Kumikita ako ng $1,600 bawat buwan. Nag-iipon ako at nagtitipid. At binibigyan kita ng $1,200. At ito ang ganti mo sa akin. Tanda mo, kailangan mong matutong lumaban. Protektahan mo ang sarili mo, lagi. Stella. Ngayon ang tanging makakalaban mo ay si Leo Sterling. Chloe, Stella. Ginamit mo ang $1,000,000 na bride price para bilhin ang pamilya ko. Para pilitin akong pakasalan ang idiotang ito. Pero naisip mo na ba? Kahit wala ako, hindi ka pakakasalan ni Leo. Kahit hindi ko siya makamit, hindi ko hahayaang isang mahirap na babaeng tulad mo ay mapakasal sa pamilya Sterling at mabuhay ng maginhawa. Dahil hindi ka karapat-dapat. Stella, patay ka na. David, alamin mo ngayon din kung nasaan ang nanay ni Chloe. Gayon din, ipahayag mo na. Sino mang makikipagtulungan sa korporasyon ng Vance ay kalaban ng Grupo Sterling. Mabuti, Ngayon na. Chloe, ang init ko. Ilak mo siya sa kwarto ngayon din. Lumayo ka sa akin. Chloe, ang ganda mo. Huwag kang lumapit sa akin. Binibini Vance, tingnan mo tapos na ang lahat. Ang pera natin. Bakit nagmamadali? $1,000,000 lang. Sa tingin mo, lolokohin kita? May pera ka ba o wala? Uminahon ka. Tatawagan ko si tatay para ilipat ang pera ngayon din. anong nangyayari? Paano mo nagalit si Leo? Siya ay hayagang nagpahayag na humihiwalay sa korporasyon ng Vance. Bigla, lahat ng kumpanya ay kinakansela ang kontrata sa amin. Ano? Bankrupt na ang kumpanya ngayon. Wala tayong makukuha kahit isang sentimo dito at may utang tayo sa bangko na $100 milyong. Bakit? Alam ba ni Leo na kinidnap ko si Chloe? Binibini Vance, magbabayad ka ba o hindi? Imposible! Bilisan mo at palabasin si Chloe. Stella, dahil lang sinabi mo, at kung hindi ka pumayag, yun na, ano tingin mo sa amin? Eksakto! Ikaw ang nagsabi niyan. Hayaan si Chloe matulog kasama ang tangang ito. Sabi mo magbabayad ka kapag tapos na, at ngayon gusto mong umatras? Sandali! Umalis ka sa daan ko! Kung hindi natin buksan ang pinto ngayon at hayaang magtagumpay ang lalaking iyon, patay kaming lahat. Hindi ba ang pamilya Vance ang may kontrol sa lungsod ng kagubatan? At ngayon natatakot ka sa kanya lang, Chloe? Umalis! Masaya. Ang saya nito, Chloe. Stella, bakit ka nagmamadaling pumasok? Huwag mong sabihin gusto mong nakawin ang lalaking ikakasal. Chloe! Huwag kang maging walang utang na loob. Ipinakasal kita kay Lenny Carter para sa ikabubuti mo. Dahil hindi ka pumayag, magpanggap na lang tayo na hindi nangyari ngayong araw. Sige, sige, sige.
Dahil ang pagpapakasal sa pamilya Carter ay napakaganda, bakit hindi mo? Siya ang pakasalan? Baliw ka ba? Paano kung mapapakasalan ng tangang iyon? Paano kung sabihin ko sa iyo na pakasalan mo siya? Paano kung sabihin kong pakasalan mo siya? Leo, alam mo ba ang sinasabi mo? Tanga siya? Siyempre alam ko. Hanggat pumayag kang magpakasal sa pamilya Carter, baka itutuloy ko ang pakikipagtulungan sa korporasyon ng Vance. Leo, wag mo nang pilitin. 1 minuto ka para magdesisyon. Oy, Stella, sabihin mo na lang oo. Tay, ano ang sinabi mo? Pupunta ka ba? Para sa pera? Ipapakasal ako sa isang tanga? Ito ay kasalanan mo lahat. Bakit kailangan mong puntahan at asarin ng babae ni Leo? Pakakasalan mo siya ngayon? Gusto mo man o hindi? Anak mo ba ako? oh, may nararamdaman din pala si Binibini Vance. Kanina lang, nung itinutulak mo ako kay Lenny, masaya kang tumatawa, hindi ba? Chloe. Alam ko nagkamali ako. Pakiusap, maging mas mabait ka. Pakiusap, sabihin mo kay Leo na pakawalan ako. At iligtas ang pamilya Vance. Dati, tiyak na pinatawad na kita. Pero nagbabago ang tao. Lahat ng pagtitiis ko ay nagpapalakas lamang sa mga masasama, lalo silang nagiging matapang. Sa pagkakataong ito, hindi ako uurong. Guard! Dalhin si Lenny Carter at si Stella Vance sa bridal suite. Bitawan mo ako. Bitawan mo! Huwag kang lumapit sa akin. Palabasin niyo ako! Huwag kang lumapit sa akin. Palabasin niyo ako! Huwag kang lumapit sa akin! Palabasin niyo ako. Chloe, tingnan mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin na nakikipag-date ka kay Ginoo Sterling. Ngayong magkasama na kayo tungkol sa bahay ng kasal ni Kevin, pwede mo bang hilingin kay Ginoo Sterling na tumulong? Wala ka bang $1,000,000? Bakit ba ang sama-sama mo pa rin? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan? Kung hindi dahil sa panggugulo niya, matagal na naming nakuha ang $1,000,000. Kay sarap ng pamilya ko. Chloe, anong gusto mong gawin sa kanila? Pakikipagsabwatan sa human trafficking, matibay ang ebidensya. Hayaang husgahan sila ng batas. Chloe Davis, sasabihin ko sa'yo, pinalaki kita ng napakahirap, at ngayon, gagantihan mo ng masama ang kabutihan. Gusto mo akong ipakulong? Sa tingin ko, ikaw ay... Simula nang itulak mo ako kay Lenny Carter. Hindi na tayo mag-ina. Dalhin sila sa presinto. Pagsisisihan mo ito, Chloe Davis. Pagsisisihan mo ito. Chloe Davis, pagsisisihan mo ito. Sa tingin mo ba masama akong tao? Siyempre hindi. Lagi kitang tinuturuan na lumaban. Ang ginawa mo kanina, kalmado, desidido, ang astig mo. Salamat. Salamat sa laging nandyan kapag may problema ako. Salamat sa laging nandyan para tulungan ako kapag nasa problema ako. Para kang isang anghel na tagapagbantay mula sa langit. Isang anghel na tagapagbantay? Ganon ba ako kagaling? Oo. Mula sa'yo ginagawa akong katulong na ehekutibo mo, hanggang sa pagsagip mo sa akin sa bar, at noong panahong nalason ako ng pampagana. Pasensya na.
Sa tingin ko dumating ako sa maling oras. Hindi. Hindi kami maghahalikan. Imposible. Ginoo Sterling at si Mataba ay magkamukha. Sila ba talaga ang iisang tao? Ngayon, malalaman ko. Chloe. Nasaan si Mataba? Nagdala ako sa kanya ng mga merienda. Salamat. Tama. Ilang araw ko na ring hindi nakikita si Mataba. Lagi siyang napaka-misteryoso. Kapag nandyan si Leo, hindi sumisipot si Mataba. Ngayon, lalasingan ko si Leo para malaman kung nagiging pusa siya. Ginoo Sterling, ako ang matalik na kaibigan ni Chloe. Ngayon, iinom tayo hanggang sa mahulog. Sige, usapan. Inom hanggang sa mahulog. Tagay. Sinasabi ko sa'yo, ang love life mo ay hindi rin maganda. Wala talagang pag-ibig. Chloe, maglaro kayo ni Tara. Mauna na ako. Wag, hindi. Wag mong isipin na tumakas. Ginoo Sterling, Siya? hindi ka pwedeng umalis. Ang specialty ni Chloe ay hindi pa naipapakita sa'yo. Tara. Wala akong espesyal na talento. Okay ka lang? Huwag kang umalis. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba gustong malaman ang relasyon ni Leo at ni Mataba? Ngayon ang perpektong pagkakataon. Pwede ba, wag kang boring. E di magpustahan tayo. Kung siya si Mataba, o kung hindi, ako, si Tara, ang magtuturing sa'yo ng isang taong milk tea. Isang buong taong milk tea. Isang taon. Sinabi mo yan. Isang taon. Para sa isang taong milk tea. Go ako. Tara, paano ka naging sobrang lasing? Tuloy pa ba ang pusta natin? Malapit na ang oras para magbago. Kailangan kong umuwi ng mabilis. Leo, ikaw. Hindi ka pwedeng umalis. May isa pa akong taon na milk tea na dapat inumin. Kaya hindi ka pwedeng umalis. Naging pusa siya. Talagang naging pusa siya. Buisit. Paano natin ito maayos ngayon? Kaya ikaw talaga si Ginoo Sterling. Gusto mo bang isuot ko ito? Ito ay isang singsing na ipinamana sa pamilya Sterling. Kung isusuot ito ng dalawang nagmamahalan, magkakaroon sila ng telepathic na koneksyon. Diyos ko, Kung malaman ang sikreto ko, hindi lang ako, ang buong pamilya ay maaaring mapahamak. huwag kang mag-alala. Sumusumpa ako. Itatago kong ligtas ang iyong sikreto. Oh, si Tara ang ibig mong sabihin. Ayos lang. Masyado siyang nakainom. Wala siyang maalala bukas.
Kaya kung ikaw si Ginoo Sterling, noon, Chloe, kailan ka pa naging mahiyain? Tigilan mo na ang pag-aatubili. Matulog ka na lang. kailangan kong magbihis. Huwag kang tumingin. Matagal ka nang gising? Sumisilip ka ba? Hindi ako. Sa'yo na ako simula ngayon. Tingin ka lang ng tingin. Ito ba ay isang pag-amin? Hindi ko akalain na makikilala kita. Napakaswerte ko. Ako ang maswerte. Simula nang makilala kita, ganap na nagbago ang mundo ko. Chloe. Nagbago na ba si Ginoo Sterling? Ano pa bang gusto mong pagbabago sa akin? Sapat na ba ito? Sapat na iyon. Hindi ka ba aalis? Aalis na ako. Magkamukha talaga kayo. Huwag mong pag-usapan ang matalik kong kaibigan. Si. Utang mo sa akin ang halik kanina. Ano ang problema? Chloe, sobra ka na. Sa harapan ko mismo, ginagawa ang mga bagay-bagay kay Ginoo Sterling. Pwede bang pakihinaan ng konti? Hindi ka ba nahihiya? Sige. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin, tungkol kagabi, talaga bang naging pusa si Leo? Paano naging posible iyon? Pero, sa tingin ko nakakita ako ng liwanag, at pagkatapos, si Leo ay naging si Mataba. Imposible. Lasing na lasing ka kagabi, panaginip lang iyon. Kita mo, Kaya, talaga bang nag-hallucinate lang ako dahil sa sobrang pag-inom? Ano ang hindi masabi sa telepono? Kailangan mong pumunta sa lugar na ganito? Ano? Ngayong ikaw ay si Ginang Carter, hindi ka na pwedeng pumunta sa mga lugar na ganito? Tigilan mo ang pang-uuyam. Sabihin mo na, ano ang problema? Naalala mo ba noong panahon na iyon kung bakit ka nakipag-break ni Leo? Siyempre, hindi ba dahil lang sa ayaw ko ng pusa? Hindi ba sa tingin mo'y kakaiba iyon? Tigilan mo ang pagpapanggap. Sabihin mo na, ang dahilan kung bakit kailangang umuwi si Leo bago maghating gabi tuwing gabi. Ay dahil pagkatapos ng hating gabi, siya ay nagiging pusa. Kaya dahil alam niya kung gaano kaayaw ng pusa, nagpa siya siyang makipag-break sa iyo. Leo, Pasensya na Stella. Kailangan kong nasa bahay bago maghating gabi. hindi ka ba pwedeng mag-exception ngayong gabi? Leo.
Ligaw na pusa, umalis ka. Ang pamilya Sterling ay may hindi nakasulat na patakaran. Ang mga lalaking nasa hustong gulang ay dapat nasa bahay bago maghating gabi-gabi-gabi. May mga chismis na ang pamilya Sterling ay isinumpa, pero walang nakakaalam kung ano ang sumpa. Dahil sobrang gusto mo ng sagot, bakit hindi na lang natin siya bitagin? Pero paano tayong dalawa lalaban kay Leo? Kung talagang magiging pusa siya sa hating gabi, hindi ba nating dalaya kaya ang isang pusa? Tama, pagkatapos ng hating gabi, sasalakayin natin ang bahay ni Chloe, huhulihin ang pusa at i-livestream, at tingnan natin kung makakatakas pa ba si Leo sa akin. Happy, ito na ang bahay mo ngayon. Nag-iisip ka na bang magpalit ng alaga? O gusto mo ng mas pogi pa? Siyempre hindi, maliit na pusa lang yan, sanggol pa. Nagseselos ka ba sa isang pusa? Oh, para saan yan? Tingnan mo, hindi ba kamukha ka niya? Pinili ko yan para sa'yo. Hulaan mo kung para saan ko binili. Pilio. Dahil sa sobrang sipag mo, mag-order ako ng take-out para sa iyo. Ayos lang. Mukhang ikaw ang gutom. Order ka ng kahit anong gusto mo. Kung hindi, habang nag-eehersisyo sa umaga, hindi ka tatagal. Ang bilis naman. Huwag kang lumabas! Imposibleng ganong kabilis ang paghatid. Nasa panganib si Chloe. Kailangan kong humanap ng paraan para makatakas. Nandoon ang pusa. Hulihin mo. Anong ginagawa niyo? Hulihin mo? Bakit? Umalis na kayo. Happy. Leo. Leo. Mukhang may alam si Stella at ang mga kaibigan niya. Pagkapasok nila. Mukhang may alam si Stella at ang mga kaibigan niya. Inagaw nila si Happy. Mukhang ang parusa sa kanila noong nakaraan ay sobrang gaan. Uy, Chloe, bilis, buksan mo ang phone mo. Si Stella ay nagli-livestream ng pusa na nagiging CEO. Uy, sa lahat. Welcome sa stream ko. Ang tinitingnan nyo ngayon ay hindi ordinaryong Maine Coon. Ito ay isang isinumpang halimaw na nagiging pusa sa hating gabi at bumabalik sa tao sa madaling araw. Talaga, ganoon ka magical. Publicity stunt lang, di ba? Huwag kayong maniwala, guys. Scam ba ito o ano? Hintayin lang natin ang madaling araw, saka nating malalaman, di ba? Lahat ng narito ngayon, kung mananatili kayo sa akin hanggang madaling araw, kung hindi mag-transform ang pusang ito, ako, Stella Vance, nangangako sa bawat isa sa inyo ng $200 na voucher. Hindi nga, may milyon-milyong nanonood ngayon. Kung tig 200, milyon-milyong dolyar iyon, di ba? Si Stella ay tagapagmana ng Vance. Marami siyang pera, walang problema. Kung manalo ako, pindutin nyo ang follow button, okay?
Mahal, paano nalaman ni Stella? Hindi ko hahayaang lumala ito. Tatawagan ko si Stella ngayon. Kumusta, Stella? Anong ginagawa mo? Patayin mo na ang live stream. Ginang Sterling, hindi ko sinabi kung kaninong pusa iyon. Bakit ka gaanong nag-aalala? Sino iyon? Parang boses iyon ng babaeng CEO ng Grupo Sterling. Maaaring ang misteryosong sumpa ng pamilya Sterling ay maging pusa sa hating gabi. Huwag kayong mag-alala. Lahat, 3 minuto na lang. Hintayin at tingnan natin. Tingnan natin! Lahat! Sinungaling. Fiona, malapit ng umaga. Hindi pa ba nagbabago? Maghintay lang kayo ng kaunti pa. Lahat, baka kailangan nating maghintay hanggang pagsikat ng araw. Sumikat na ang araw, di ba? Pinaglalaroan lang nila tayo. Oo, magdamag tayong nagpuyat para sa'yo. Ngayon hindi na ako makapasok sa umagang shift. Nangako ka ng $200 na voucher. Dapat mo itong ibigay. Tara, mag-transform ka na. Bakit hindi ka mag-transform? Tigil! Pang-aabuso sa hayop ay nakakadiri. Iniulat ka na ng mga mahilig sa pusa. Baliw ba? Ang dalawang ito? Mag-transform. Ngayon na. Tigilan mo na iyan. Kung magpapatuloy ito, talagang malalagay tayo sa alanganin. Si Ginoo Sterling ay lumabas na upang itanggi ang mga chismis. Mga tanga ba kayo na naghihintay pa sa kanya na mag-transform? Talagang imposible. Tungkol sa mga viral na chismis kagabi tungkol sa pamilya Sterling na nagiging pusa, ang pamilya Sterling ay magsasagawa ng legal na aksyon upang parusahan ng mabigat ang mga nagkakalat ng chismis. Sa pagkakataong ito ay talagang tapos na tayo. Kumusta, Ginoo at Ginang Sterling? Nanay, tatay, hindi ligtas na manirahan sa labas ngayon. Isasama ko si Chloe sa bahay para tumira kasama natin. Naku, babalik ka ba rito? Ang saya ko. Tara, umupo ka muna. Dahil pinili mo si Leo, kailangan mong itago ang kanyang sikreto. Kung hindi, nasa panganib ang buhay mo. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Sterling. Tiyak na poprotektahan ko si Leo at itatago ko ang kanyang sikreto. Chloe? Ito ang pamana ng pamilya Sterling. Eto, ibinibigay ko ito sa iyo. Ito. Maaari ko ba talagang tanggapin ito? Maliban kung ayaw mong maging bahagi ng pamilya Sterling. Gusto ko. Sino ba ang ayaw maging mayamang asawa? Hoy! Bakit mo sinabi iyon ng malakas? Hindi sapat ito para sa isang mayamang asawa. Bibigyan din kita ng 3 ari-arian, 1 lupa, 10 tindahan, at 1 gusali ng opisina. Ito. Lahat para sa akin. Siyempre, basta pakasalan mo si Leo, lahat ng pag-aari ng pamilya Sterling ay iyo na. Bakit mo kinukurot ang sarili mo? Para tingnan kung nananaginip ako. Sa susunod na buwan ng engagement party natin, kahit panaginip ito, gagawin kong totoo ang iyong pangarap. Chloe, malapit ka nang maging isang mayamang ginang. Mahal, ikaw at Leo ay pumunta muna sa kwarto. Kailangan kong kausapin si Chloe. Chloe, 100 taon ang nakalipas, ang pamilya Sterling ay isinumpa. Bawat lalaking nasa hustong gulang nagiging pusa sa hating gabi. Wala bang paraan para mawala ito? Ayon sa isang sinaunang aklat, 2 dalaga ang nagbigay ng kanilang mga puso. Ang kanilang dugo ay naghahalo bilang isa at pagkatapos ay nasira ang sumpa. Ibig sabihin, pareho silang dapat uminom ng dugo ng kanilang minamahal upang masira ang sumpa. Naiintindihan ko. Kung gayon, ganun lang kasimple. Tingnan mo. Sinubukan ko na lahat iyan. Wala sa kanila ang gumana. Pakiusap. Huwag kang gumawa ng anumang katangahan. Buisit ka, puta, dahil sa'yo,
2 beses na akong nahila sa presinto. Hindi ko kasalanan, di ba? Dahil yun kay Chloe at kay Leo. Masyado silang matalino. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Sa Weibo ni Tara, nakita ko ang litratong ito. Hindi mo ba napapansin na tuwing nagbabago si Leo, nandyan ang Maine Coon na ito? Hindi ba yun kakaiba? Kung magkakamali ka ulit ngayon, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Paano kung ganito? Ngayong gabi, kumuha tayo ng mga reporter nang maaga at tambangan sila. Basta't maantala natin sila hanggang hating gabi. Tiyak na mapipilitan siyang magpakita ng tunay niyang anyo. Paano ko sila maaantala? Leo, sarili mo ang sisihin mo sa pagpili kay Chloe. Ang hindi ko makamit, wawasakin ko ito. Ginoong Sterling, matagal nang nag-overtime. Magpahinga muna. Ikakasal na ako. Kailangan kong matapos ang trabaho ng maaga para mabigyan ko ang lahat ng pahinga. Ano? Nasa opisina tayo. Hindi magandang ideya iyon. Kung may hindi nakakaalam, kailangan lang nilang tiisin ang pagniniig natin sa publiko. Oh, masyadong masaya no? Ginang Carter, ano ang ginagawa mo rito? Tinatawag mo rin akong Ginang Carter? Leo? Naging katatawanan ako sa aming bilog. Kahil sa iyo. Karapat-dapat ka dyan. Hindi mo masisisi ang iba. At tungkol sa pakikipagtulungan sa Grupo Carter, hindi ako sumasang-ayon. Umalis ka. Leo, pagsisisihan mo ito. Leo? Sa tingin ko hindi niya titigilan iyon. Tiyak nagagawa siya ng gulo. Hayaan mo siya. Wala iyon. Paano ka na nga sumagot? Tiyak na kinuha mo iyon. $1,000,000 ang halaga ng kwintas ko. Kung hindi mo ito mahanap, kaya mo bang bayaran iyon? Binibini Vance, dito kami nagtatrabaho buong panahon. Talagang hindi namin nakita ang iyong kwintas. Oo, hindi namin ito nakita. Suot ko lang ito. Kung hindi mo ito kinuha, ano? Lumipad ba ito? Stella? Sobra ka na. Tigil! Ginoo Sterling, kailangan mo kaming tulungan. Talagang hindi namin nakita ang kwintas ni Binibini Vance. Sabi mo hindi mo kinuha, edi iyon na. Ang kwintas na ito ay pamana ng aking ina. Nawala ito sa inyong kumpanya. Kung hindi ito matagpuan ngayon, walang sino man dito ang pwedeng umalis. Stella. Ano ang nangyayari dito? Ito mismo ang kwintas na suot ko ngayong araw. Kung hindi mo ako paniniwalaan, tingnan mo ang CCTV footage. Ginoo Sterling, Ang pamana ng ina ni Binibini Vance ay nawala sa aming kumpanya. hindi mo ito balewalain, di ba? Ginoo Sterling, dahil ito ay may kinalaman sa nawawalang mahalagang bagay at pamana ng yumaong ina, baka dapat nating i-lockdown ang lugar at maghanap. Ito ay makakaiwas sa anumang negatibong epekto sa inyong kumpanya. Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Isara ang mga labasan at simulan agad ang paghahanap. Tama na, Stella. Hanggang kailan mo ba ito itutuloy? Kailangan na nating umuwi ngayon. Pero hindi ko pa nahahanap ang kwintas ko. Walang aalis. Kasama na si Ginoo Sterling. Stella, ano bang gusto mong gawin? Pagsisisihan mo na hindi mo ako pinili. Hindi. Malapit na ang pagbabago ni Leo. Aw. Ginoo Sterling. Ang sakit ng ulo ko. Pwede mo ba akong samahan para uminom ng gamot? Ah, sige. Kukunin ko ang mga tao ko at ikukulong kayo sa loob.
Chloe, bakit hindi kayo lumalabas ni Leo? Ninakaw mo ba ang kwintas ko? Kaya ba kayo nagtatago? Lumabas at buksan ang pinto. Anong ginagawa mo? Bilisan mo! Buksan ang pinto! Buksan mo! Nakita ninyo lahat iyon, di ba? Siguradong nagkasala sila. Buksan ang pinto. Tama! Buksan ang pinto! Tingnan mo! Siguradong kinuha nila ang kwintas ko. Buksan ang pinto! Kahit na mayroon lamang isang kislap ng pag-asa, kailangan kong subukan. Paano nangyari iyon? Lagpas hating gabi na. Bakit hindi ka naging pusa? Kalokohan ang pinagsasabi mo tungkol sa pagbabago. So nalaman ni Stella. Kaya niya ginawa ang kalokohang ito para mapasama si Leo sa lahat. Bakit? Kaya ang magnanakaw ay umiiyak ng magnanakaw. Ano ba talaga ang layunin mo? Sabihin mo na. Lahat, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo. Akala ni Stella na sa hating gabi, magiging pusa ako. Kaya pinilit niyang patagalin ang mga bagay. Gusto niya akong maging pusa sa harap ng lahat para masaktan ang grupo Sterling. Paumanhin sa pagkabigo sa iyo. Wala akong ganyang kapangyarihan. Imposible. Alam ko na kaya kang maging pusa. Bakit hindi ka naging... Si Ginoong Sterling ay magiging pusa? Baliw talaga. Si Stella. Oo, paano magiging pusa ang tao? Hindi ako pwedeng magkamali. Seguridad? Dalhin ang baliw na babaeng ito sa mental hospital. Pakawalan mo ako. Hindi ako baliw. Fiona, hindi kita hahayaan na makatakas. Pakawalan mo ako. Ginoong Sterling, pasensya na sa abala. Oy, Anong problema, Chloe? Chloe, anong nangyayari? Chloe? Chloe, gising ka na. Chloe, nasira na ang sumpa. pero hindi ba sinabi ni Ginang Sterling na sinubukan nila ng maraming beses at nabigo? Ano ba talagang nangyayari? Lahat ito ay dahil sa'yo at sa sanggol. Ikaw at ang sanggol ay iisa. At pareho kayong tunay na nagmamahal kay Leo. Kaya't naalis ang sumpa. 2 pusong tapat, dugong nagkakaisa. Saka lang matatanggal ang sumpa. Bakit hindi ko naisip yon? Oh, buntis ako. Buntis ako.